Ito ay kwento ng aking mama. Noong bata siya, 14 anyos, nagpasya siyang magbakasyon sa probinsya. Sa bahay ni Lola, kasama pinsan niya. Ang nayon ay kaibig-ibig. Ang mga mamamayan ay namumuhay ng payapa. Talagang nag-e-enjoy sila lalo na't napapaligiran sila ng magagandang tanawin. Pero may nangyari isang gabi. Habang naglalakad mama ko kasama pinsan niya, tita ko, nagche-chismisan habang kumakain ng snacks na binili nila sa tindahan. Nagtaka sila bakit biglang naubos yung pagkain. Kakabili lang nila noon. Nagulat sila nang biglang sumulpot yung kaibigan ng tita ko habang kinakain ng snacks na binili nila. Pero di nila kasama ito kanina habang naglalakad o nung pagbili nila ng pagkain. Bigla-bigla na lang sumulpot na di nila alam saan nanggaling. Pero di na nila pinagtuunan ng pansin at patuloy pa rin silang naglakad at nagche-chismisan kasama ang kaibigan ng tita ko. Medyo madilim na ang mga sandaling iyon, kaya nagpasya silang umuwi. Pero ang bahay ng kaibigan ng tita ko ay malapit lang at parehas na daan pa uwi sa bahay ng lola ni mama. Magpapaalam na sana sila pero ang kaibigan ng tita ko ay biglang nagsalita. May alam akong daan na mas malapit pa uwi sa inyo at sasamahan ko kayo kung gusto niyong dumaan doon. Sila ay tumanggi. Pero nagpupumilit ang kaibigan ni tita sabay turo sa liblib na daan at maraming puno. Napaisip sila mama kasi talagang nakakatakot ang daan na ito. Kaya tumanggi sila ulit. Pero di pa rin nagpaawat ang kaibigan ni tita. Kasi sabi, medyo late na raw at kung doon sila dadaan mas malapit. Kahit na ayaw nila, napilitan silang doon na lang dumaan dahil sa kanya. Confused sila mama nung time na yun. Pero patuloy pa rin sa paglalakad. Sa paglalakad nila, biglang umihip ang malakas na hangin. At kasabay nito ang pagbuhos ng ulan. Natakot sila mama. At sa parehong sandali, biglang nawala ang kaibigan ni tita. Sobrang natakot sila mama kaya tumakbo sila ng mabilis. Habang tumatakbo, napalingon si mama sa likod. May nakita siyang isang babaeng nakaputi at nakangiti. Bigla-bigla itong tumakbo at hinahabol sila. Sa sobrang takot ni mama, siya ay nagtago sa isang malaking puno habang tinatakpan ng mata. Kinalabit siya ni tita at hinila para tumakbo. Ginawa nila ang lahat para makaalis sa gubat na yun. Paglipas ng 2 minutong kakatakbo, nakalabas din sila sa gubat pa uwi sa bahay ni Lola. Pagpasok sa bahay, hingal na hingal sila mama. Nagtaka si Lola bakit parang hinahabol nila ang kanilang hininga. Kaya't in-explain nila anong nangyari. Sa kakaisip anong nangyari, di sila makatulog ng gabing iyon. At sobrang galit na galit si mama sa kaibigan ni tita. Kinaumagahan, pumunta sila sa bahay ng kaibigan ni tita. Nagtatanong bakit raw sila iniwan at hindi man lang itinuro kung saan ang daan pauwi. Pero sabi niya hindi raw siya lumabas kagabi at hindi alam kung anong pinagsasalita nila mama. Bigla rin nagsalita ang mama ng kaibigan ni tita.
na tinulungan daw siya magluto nito kagabi. Hanggang ngayon, di pa rin alam ni na mama at tita kung sino yung kasabay nila ng gabing iyon.